Kumusta kayo? Hello to everyone. Magandang gabi sa lahat. This is Justin of News Page. Magandang gabi sa ating mga viewers from abroad and also from here in the Philippines. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. At bago ang lahat, before anything else, I would like to request, paki-like naman, paki-share, paki-follow, and most important of all is to subscribe doon sa mga bagong dumalo dito sa channel na to, Justin Talk News Page. Paki-subscribe naman kaagad para naman lumago itong napakaliit na channel natin at magkaroon pa tayo ng maraming oras para makapag-usap. Ngayong gabi na to, medyo positive ang pag-usapan natin. At siguro alam na nating lahat ito, but I have to, meron mga tidbits of information na dapat natin pag-usapan. At ito yung tungkol doon sa impeachment case ni VP Inday Sara. Meron tayong I think 3 or 4 vlogs or episodes about this topic, but because this is a very hot topic and ongoing pa yung pangyayari, ang mga circumstances involving in this case, impeachment case ni VP Inday Sara, pwede natin pag-usapan. Then pag-usapan din natin yung interim release ni President Rodrigo Roa Duterte. So yan sa title natin, linagay natin na doble panalo. Doble talaga ang panalo. At itong pagpanalo na to, in a matter of a couple of days lang, magkasunod-sunod ay yung balita with regard, hindi pa naman actually na release si President Duterte, but it is going to be in that direction. At ito, sa ngayon, itong time na to, sigurado ako nag-iiyakan yung mga komunista, yung mga pinklawan, yung mga loyalista, yung mga makakaliwa, yung mga dilawan, yung mga oligarko, at yung mga mainstream media, nag-iiyakan sila sa pangyayaring ito. How come na ito ay mangyari in just 1 week? Diba? So, para sa akin, the hand of God is working. Ano na yan? Hindi na yan human intervention. That is God's work na gumagalaw dyan sa mga pangyayaring iyan. At maganda ito na God is showing mercy sa atin. Siguro naawa na sa sitwasyon ng mga Pilipino, and it is going to this direction. At we should not stop praying na talagang it will culminate into our desire na talagang magkaroon ng total freedom si President Duterte. So, yun nga, doble panalo at doble talo naman yung mga detractors ni President Duterte at kay VP Inday Sara. So, iyak sila ngayon, mag-iiyakan, kaya makikita mo naman sa social media. Gusto na nila magkudita, mag-people power. Mag-people power sila para ma-convene yung Senate to continue the trial, impeachment trial of VP Inday Sara. Paano na lang ngayon ito na magkaroon ng interim release si PRRD? Isama na ninyo yan dyan sa sa inyong people power na ibalik sa kulungan sa dahig si President Duterte kung in case mapunta siya sa isang country which is a member din ng ICC, doon na siya for the meantime manirahan habang linilitis ang kaso niya sa ICC. So malungkot na panahon ito para sa mga dilawan, pinklawan, komunista, yung mga mainstream media. Medyo malungkot sila. Maririnig mo dyan, hindi pa nga tapos ang pighati na sinasuffer nila doon sa resulta ng impeachment case ni VP Inday Sara. Now, sa tingin ko, it is dismissed already
kahit anong gagawin ninyo, dismiss na yan. In all angle, it manifested na it is dismissed na already. So balikan natin yung, kasi marami pa rin until now nagko-commentary with regards to that the impeachment case of VP Inday Sara. Ito nga talagang dinidefy ng Kongreso na sagutin yan. Kailangan magkaroon muna ng clarification daw. Kung ano ba talaga yung gusto mangyari ng Senado. Alam mo, ang kausap nyo ay korte na. Judges ang kausap nyo. And I don't think kailangan nila mag-clarify pa. Intindihin nyo yung sulat kung anong ibig sabihin. Kung hindi nyo alam, ako magpaliwanag. Ang tinanong ng Senate Impeachment Court, bakit 4 na impeachment case ang hinanda ninyo at isa ang in-endorse nyo or sinubmit nyo? Hindi ba yan violation sa 1-year bar sa pagpasa ng isang impeachment case? Yun ang bigyan nyo ng katwiran. Sinabi ninyo na pinagsama-sama. Hindi naman pwede yan na sabihin mo pinagsama-sama. Kasi sinampa na ninyo diyan sa Kongreso yung mga ano na yan, mga impeachment cases na yan. So kasama na siya sa mga impeachment cases na sinampa ninyo. Kahit nasabihin nyo na kinukulate, sinasama-sama nyo lahat at ito na yung impeachment number 4. Violation yan. Violation yan dyan sa 1-year bar for impeachment cases. So, klarong-klaro na hindi nyo yan kayang sagutin. Kaya dinidili ninyo yan. Dinidili ninyo ang pagsagot dyan sa remand na binigay ng Senate Impeachment Court. So anong maging resulta niyan? Maging resulta niyan talagang ma-dismiss na yung kaso na yan. At doon sa pangalawang tanong, naintindihan ko na kailangan din pala ninyong sagutin yun kung meron pa ba kayong desire to pursue the case, the impeachment case in the 20th Congress. Kapag hindi nyo sagutin din yan, which is, I don't think nasasagutin ninyo yan dahil doon pa lang sa press conference, sinabi niya ninyo na it's absurd to answer that kasi hindi pa nga nangyayari. Hindi pa convene ang 20th Congress. So, hindi talaga nyo sasagutin yan. So, ang mangyari niyan, hindi na yan, wala nang impeachment case na doon sa naniwala sa crossover the impeachment case from the 19th to the 20th Congress na pag-usapan yan doon sa 20th Congress. Dalawa kasi ang ano niyan. Pag halimbawa maging totoo yan, pag isampa yan sa 20th Congress at sa pag-usapan ng mga senador, kasama na yung mga bagong senador, kung pag-usapan nila yan, hindi doon sa impeachment court, pwede yan ireklamo sa Supreme Court para mamamagitan ng Supreme Court kung tama ang ginawa ng Senate, the 20th Senate to dismiss or continue the impeachment case of VP Inday Sara. Pero kung i-convene nila yung impeachment court, hindi na makikialam yung Supreme Court. But I don't think na i-convene nila yan. Right there and then, pagdating yan doon sa kung ititik up pa yan, kung makarating pa yan doon, siguradong magbutuhan yan. At I'm sure, nakita naman natin yung unang butahan na talagang ayaw ng mga senator yung impeachment case na yan. Kaya nangyari ang 18 affirmative votes at 5 negative votes. Pero ito sa takbo ngayon ng pangyayari na ayaw talaga nilang sagutin, siguro nahirapan sila magsagot kasi naisip din nila kung sagutin natin yan, baka naman meron naman counter yung ng Senate.
usisahin naman nila yung sagot nila. Sagot ng House of Representatives. Kung mali na naman, lalong madiin yung impeachment case na yan na sinampa nila. Pero ang element na pinakamalaki yung time. Yung time. Kasi yung inulit natin, yung sa muna lang 10 days yun. Plus sagot sila ng 5 days ang mga congressman. Wala na talagang oras. So kaya nga yung proposal nga ni Senator Cayetano na sagutin nila kung willing pa ba sila, at hindi naman kaagad pwedeng mag-convene ang Senado dahil 12 pa lang sila, wala pang quorum yan, at hindi maka-reach ng majority decision, not only until mag-oath yung 12 bagong senator. So marami pang mangyayari dyan, at ito hindi na makarating sa point na yan. Kaya para sa akin, tapos na ang impeachment case na yan. So panalo VP Inday Sara. That's clear victory para kay VP Inday Sara. At lalo nang mayanig ang Malacanang dyan, dahil walang number ang Malacanang lahat na kandidato niya natatalo. Yung member ng nila, National Federal Party, talo lahat yan. Pati yung in UP, National Unity Party, talo lahat. Ibang partido naman ni Tito Soto tsaka ni Lacson, ibang partido nila. At I think NPC. So hindi sila kasama diyan sa ticket ni partido ni BBM. So ngayon, mapapahiya sila. Patuloy na ganyan ang buto na lalabas kung ipipilit nila yan dyan sa 20th Congress. Kaya sa tingin ko, ititigil na yan. At yan, ang pagtigil niyan ay sa pamagitan ng hindi pagsagot ng remand ng article of impeachment ng galing sa impeachment court ng Senado. So, dido na yan. Wala na. So, panalo si VP Inday Sara. So, 1-0 yan. At ngayon, nadagdagan pa ang patak ng ang pagbaha ng kanilang luha nang biglang lumabas ang balita galing kay Attorney Nick Kaufman na nagfile nga sila ng demand or petition for the interim release of President Duterte. At ito namang mga makakaliwa, sila ni Rico Colmenares nagsabi na hindi pa yan final. But sabi ni, sino magpaniwalaan natin? Si Rico Colmenares at saka si Conte o si Nick Kaufman na talaga siya ang defense lawyer ni President Duterte. At ang ganyang mga lawyers na dyan sa international court na yan, hindi yan magsasalita kung hindi totoo yung sinasabi nila. Gusto nila ipalabas na nagsisinungaling si Attorney Kaufman na hindi pa daw final yung decision. Actually, hindi pa naman final dahil hindi pa nagbigay ng decision yung mismong korte talaga. Yung tribunal talaga hindi pa nagbigay ng decision kung yung aprubahan ba nila o hindi. But sasabi ni Attorney Kaufman na hindi nag-object, walang opposition ng mga galing sa mga prosecutor with regards to that demand petition na for interim release, which is enshrined naman yan sa Rome Statute, especially for an individual tulad ni President Duterte na matanda na. Hindi lang sa Rome Statute yan nga mayroong hindi na for human rights reasons hindi na dapat ikulong yung mga 80 years old na mga accused tulad ni President Duterte, accused with a certain crime. Kaya sa UN Declaration of Human Rights, nandyan din yan, nakalagay yan, naka-enshrine yan dyan sa kanilang ruling, sa kailang batas na hindi pwede ikulong na yung 80 years old dahil matanda na nga yung mga other conditions na sinasabi na hindi flight risk, tatakas pa ba yan si President Duterte? Sa bagay, kasama lang yan sa conditions
then walang gagawing crime. Gagawa pa ng crime yan. At hindi siya dapat mag-comment with regards to the case. Hindi naman nagko-comment yan dahil ang nagsasalita, mga abogado lang naman. Abogado pwede mag-comment. Ayan naman ang nangyari ngayon sa Dahig. Lahat ng mga development sa kaso, hindi naman sinasabi. Most of the balita ni Kaufman, yung tapos na tick up na, tulad yan, na yung resulta dyan, hindi pa niya sinabi, nasa tribunal pa yun, mga judges ang magdesisyon kung talagang mapalaya. Pero definite na yung sinabi. Kasi yan ang pinaka main point yun, yung edad. Na 80 years old na, hindi na pwede yun ikulong. At saka, isa pa dyan, kasi na hindi nga linabas kung anong reason, pati yung yung bansa kung saan siya dalhin, ano yun kung sa madaling salita, hindi naman binura, tinakpan para hindi makita, pati yung other reasons bakit siya ay dapat ilipat. So sa tingin ko ang health, kasi ang Hague masyadong malamig, at si President Duterte may ano siya, Borges disease, na napaka sensitive kung sa cold weather. Kaya sa tingin ko yan ang other reason. So health reason yan, na dapat ilipat siya sa country na hindi ganyang kalamig ang klima. Yung nga merong ang mga balita-balita na merong country na naghanda na nga, na they are expecting na kung nagkaroon na sila ng agreement with the ICC. I think it is an African country. Hindi ko lang na-gets, kasi mali yung sinabing government of, hindi, wala namang country ng ganyan doon sa Africa. Merong ganyan sa Kenya, malapit sa Kenya, pero it's not a state. Lugar lang yan, parang province ng Kenya na malapit sa Nairobi. I don't know kung saan yung sinabi nila. Then kung itong bansa na ito naghanda na raw, na they talk with ICC already, and they are willing to accept President Duterte. Parang si President Duterte, hero. Hero sa kanila dahil maraming nagagalit na mga black, mga itim na mga government yan sa ICC, dahil halos lahat lang ng mga kinukulong ng ICC ay mga itim. Di ba? Kaya sila pa rin ang binibiktima ng ICC na yan after they were enslaved by these Europeans. Mga Europeans na binibinta sila kung saan-saan. Even in Europe, binibinta sila as slaves. And sa US, binibinta ng slaves to mga African. Kaya medyo nainis sila until now. Ang slavery pa rin daw, na-experience pa rin ng mga black through the ICC. Kaya gusto nga nilang umalis. Yung union ng mga African countries, gusto nilang umalis dyan sa ICC, yung mga members pa dyan. I don't know kung they are making the move already para aalis dyan sa ICC na yan. So it's a big blow sa ICC kung mangyayari yan. So kung African country yan, medyo mainit talaga dyan. At tama rin naman yung sinabi ng bansa na yun, na pati nga sinabi doon sa merong nagko-comment, hindi Pilipino, merong nagko-comment na nabasa ko na isang Afrikano na journalist, na once daw mangyari yan, talagang mabubos yung economy as well as the tourist tourism sa lugar na yan, kung saan man yan. Kasi nakita nila sa Dahig despite na napakalamig na lugar, na-realize nila na ang dami palang Pilipino throughout the world na nagpupunta dyan sa Dahig, kasi hindi nila alam na ang Pilipino halos lahat ng lugar, meron nga sa North Pole saka sa Arctic circle may mga Pilipino doon. Ay lalo na dyan sa Europe, marami nang tumira dyan ng matagal. Mga immigrant na talaga, nag-migrate na sila dyan, nakapag-asawa rin ng mga taga dyan.
So, yun nga ang comment nila na makatulong daw sa economy nila kung nandoon si President Duterte. So, naging ano na si Duterte, enhancer ng economy. Katulad ng sa The Hague, yung sa Netherlands, diba? Laging occupied yung mga motel, hotel dyan. Yung mga inn dyan, laging may laman na mga turistang Pilipino. Gustong kahit na hindi nila nakikita si President Duterte, at least nandyan sila, present sila dyan sa lugar na yan na nandyan si President Duterte. I don't know dito sa kung saan man siya mapunta, kung it is allowed na hindi naman siguro na makausap, makita lang. Lalabas siya siguro sa balkonahe, pakaway-kaway sa President Duterte. Okay na yan sa mga tao. Okay na yan sa mga Pilipino kung makikita siyang ganyan na maayos, healthy, at nakikita yung mukha niya na yun naman ang gusto ng mga Pilipino. So ito, another panalo another panalo na mga Duterte. So ganyang katindi ang pangyayari. Parang tinamaan sila ng isang lightning twice ang tinamaan. Kita mo yan. So, ganyan ang pangyayari. Mag-iiyakan talaga itong mga dilawan. Kasi parang matatapos na yung ano nila. They are not successful with what they are doing right now and want to do more. Na hindi na. The people have spoken already with the last election. Hindi na mag-iiba ang pag-iisip ng mga tao. Lalong lalakas ang suporta nila kay BP Inday Sara, especially na dismiss na itong kaso niya. Ngayon, ito, naantay na lang natin kung kailan talaga ang definite day ma-release si President Duterte. I don't think na i-announce yan kasi nga yung balita doon redacted, ibig sabihin tinakpan nga yung mga information, may yung name ng country, kung saan siya malilipat. Ngayon, may duda din ng iba dahil ang Malaysia pala ay member ng ICC. Cambodia din, member ng ICC yan. So sa tingin ng iba, dahil nga biglang sumipot si Inday Sara doon sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, during the Independence Day celebration ng mga Pilipino doon. Nagkaroon nga ng programa doon. Actually, isa sa nag-organize yung OBP. So, magugulat ka, ba't nandoon si Vice President Sara? Hindi kaya before dumating siya doon, nang dumating siya, nakipag-usap siya sa government ng Malaysia na kung pwede akseptahin si President Duterte, kung bibigyan ng choice si President Duterte na anong bansa, or they will make a move para sabihin nila na ready silang akseptahin si President Duterte doon sa lugar nila. So sa tingin ko, yan ang pinupuntahan ni BP Inday Sara. Nandoon si Amy, nandoon si Ruben Padilla, nandoon yung mga senator, sina Jimmy Pundok, si Mata, at saka si Hinlo. Hindi natin bakit doon sa Malaysia pa. So there are suspicions na and speculations na isa yan sa kinakausap niya na BP Inday Sara na patutunguhan ni President Duterte sa interim release niya. At meron siyang, during his speech, sinasabi rin niya na napunta siya ng Vietnam. Yan ang sabi niya, napunta ko ng Vietnam. Bakit mapunta siya ng Vietnam? Ang Vietnam hindi naman yata member ng ICC yan. But the neighboring country, Cambodia is. Ang Cambodia. So, hindi pa siya dumiretso sa Cambodia para kausapin yung government doon na ganun din. Make their statement that they are also ready to accept President Duterte in case kung mag-decide ang
ICC na ibigay yan sa Asian countries. So, hindi rin naman pwede ang China kasi ang China hindi naman member ng ICC. At dito sa Pilipinas, ang reason din na hindi talaga tayo pwede ibigay ng ICC dahil hindi tayo member ng ICC. In fairness naman doon kay BBM na sinabi hindi daw ina-accepta dahil ayaw ni PBBM. Hindi nga tayo hindi tayo member. I think that is the main reason. Hindi sa ayaw. Kaano magagawa ni PBBM kung sabihin ng ICC na diyan namin dalhin si President Duterte? Hindi sila makaayaw niyan. Kasi sabi ni PBBM hindi nga siya makipag-usap sa ICC. Maniwala ba tayo diyan? Interpol daw ang kausa hanggang ngayon, dinuloko niya sarili niya. Ang alam namin na ikaw ay, wag na lang sabihin, baka magalit yung mga, hindi naman natin dapat sabihin din. Ngayon, so ito, doble panalo. Parang sweepstick, doble panalo. O bingo, doble panalo. Talagang ganyan ang mangyayari at tuloy-tuloy na yan up to the 2028 election. Hindi na nyo mapipigilan. Parang runaway train yan. Tuloy-tuloy yung onslaught. Parang yan, sabi ng iba, TikTok train daw. Mabilis ang takbo at hindi na mapigilan. So, ganyan ang mangyayari dito sa mga Duterte. Everything is turning in its right place. Talagang napupunta sa tamang lugar at magugulat ka. Sinasabi na walang hindi nag-uupos yung prosecution kasi alam din nila na talagang nasa wrong statute yan na bigyan ng interim release ang presidente, ang accused na 80 years old. At kung merong hearing merong trial sa ICC, hindi na kailangan siya pupunta, through Zoom na lang. Tulad ng una niyang ginawa nung pag-identify identify si President Duterte through Zoom. Pwede yan through Zoom. Paano na lang yan? Kahit na sabihin natin matuloy, kasi I don't think na matuloy yung matuloy talaga yung kaso na yan. Kasi before the confirmation hearing ngayong September, ang jurisdiction, ang case, ang petition na pinail nila ni Attorney Kaufman with regards to the question about jurisdiction of the ICC over the Philippines, iti-take up na nila yan, pag-desisyon na nila yan. At I'm very positive na talagang panalo si President Duterte dyan. Papaboran yung claim natin na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So, parang premiere na rin yan. Preparation for his ultimate freedom na yun. Kung mag-decide na with regards to the jurisdiction ang ICC. So, papunta na yan dyan. Isa pa, ito sa akin, speculation lang to, pero naririnig ko ito. May mga kaibigan din naman tayo dyan sa Europa. Sabi nila, napaka-weak daw ng mga ebidensya ng prosecution. At aware ang prosecution nito. Aware sila na weak. Pero because it is their duty and responsibility to defend yung sinasabing mga biktima, ididipinsahan nila yan. Pero alam nila na medyo mahirapan sila dyan dahil malabo yung mga witnesses nila. Until na naghahanap pa nga sila. Alam na mga prosecution yan. But naghahanap pa kayo ng witnesses. Baka isa yan sa mga ika-counter ni Attorney Kaufman kung magkaroon talaga ng hearing dyan o trial dyan. Sabihin niya, alam namin ang ginagawa nyo, naghahanap kayo, kahit na kaya panay ang postpone nyo with regards to the presentation of the evidence na dapat makikita ng defense kung anong mga ebidensya ninyo. Until now, hindi pa ninyo pinipresenta. Parang 3 beses na ita humingi ng postponement Kasi yung ibang prosecutor sa Manila pa, naghahagila pa kung sinong kaya nilang bayaran na mga pulis para mag-testify dyan, maging witness dyan sa kaso na yan. Paano na lang? Sayang lang
gasto sa hotel ni ano, diyan sa Maidas, diyan daw tumitra. Alam naman natin kung sino may-ari ng Maidas, di ba? No, so talagang ginastusan nila yan, at sigurado ako na hindi naman nila pira ang ginagamit yan. No, diyan sa Maidas. Iiwan ko kung nandiyan pa yung mga yan. No, meron ba silang nakumbinsi mga pulis, mga ex-police officers na mag-testify against President Duterte? At madaling buwagin yan ng mga ganyang klaseng pahabol na mga ebidensya. No, di ba? So ito ngayon, hindi rin mapunta dyan sa confirmation hearing na yan kung mag-decide ng paboran ang petition ni Nick Kaufman with regards to the question of jurisdiction. So magpawalang sala talaga siya. Hindi kaya ito nakikita ng prosecution. Parang ganyan na, hindi na lang tayo mag-upos niyan. Malabo ang kaso natin eh. So, isipin mo, crimes against humanity, 43 lang ang sinabi nilang napatay. At simula nung naging presidente si President Duterte, parang 14 lang yata daw eh. Hindi ko makuha yung tamang figure. Pero hindi kasi yung ibang sinabi nila na member na biktima of EJK ay nung pagka-mayor ni President Duterte, sinama nila yan eh. Pero yung dito ngayon sa maging presidente for 6 years, 14 lang. 14. I'm not sure with the figure. So titingnan mo, yun bang crimes against humanity? Kung ganyan, dapat katulad sa Kosovo na talagang makikita mo cart by cart yung mga pinapatay ng mga civilian. Pero sa ganyan, at lalabas din ng witness ng mga ng defense na talagang gawa-gawa lang ninyo mga ebidensya. Kasi sigurado ako, meron din mag-testify dyan na mga biktima ng droga, ng mga adik. Ay pipresent din nila yan to counter the accusation ng mga witnesses ng mga prosecution. At kung i-counter yan, tanungin ng husto yan, lalaglag yan dahil mga scripted lang ng mga nila, mga accusations nila. Kung nasa actual trial na yan, malalaglag yung mga witnesses na yan. At siguradong mahuhuli yan ng mga judges na nagsisinungaling. Hindi ko naman ibig sabihin na baliwalain lang yan ng mga judges. Pinag-iabang nila na sila ang champion of the human rights sa buong mundo. Dapat sundin nila yung mga declaration nila na ganyan. Natutoo talagang silang champion. Kaya nga ito, na pag-release kay President Duterte sa yung interim release niya, dapat talaga nilang gagawin. At siguro, nakita ko nga doon din sa mga requirement ng pag-accept, nagsalita din yung bansa na they will prevent na magkaroon ng intervention from itong mga supporters ni President Duterte. Ibig sabihin ang mga Pilipino nagpupunta doon. Iwasan nila mangyari yan. Pero hindi naman mangyayari yan dahil matitino ng mga Pilipino. Magrarally lang yan, magsasalita. Pinahayag ang kanilang mga sentimento with the violation ng due process at ang human rights ni President Duterte. Yan lang naman ang sinasabi ng mga Pilipino. At dapat pauwiin na siya kaagad. Bring him home. Yun ang sinasabi ng Pilipino. Wala namang ibang sinisigaw dyan kasi iniwasan nga nila. Kasi nung unang bungad, maraming tinira ng mga Pinoy sa social media yung mga judges na sinabi ni Attorney Kaufman, huwag niyong gawin. Huwag niyong baka magagalit yung mga judges at instead na favorable decision ang gagawin, maging negative na tuloy ang decision laban sa kanyang kliyente na si President Duterte. So ganyan, masaya tayo mga supporter ni President Duterte. Ang mga tao, majority ng mga Pilipino na gusto mapalaya si President Duterte ay masaya ngayon. And I understand, I think bukas yata 14, they will have Freedom Day. Freedom Day daw sa pagpalaya ni President Duterte sa Dahig.
they will make a celebration. Nandun si Maharlika at saka si Roque. So nagsiselebrate sila doon. So yan ang mangyayari. So dito marami Pilipinong masaya. Nakikita na natin na medyo lumiwanag ng malaki ang liwanag na talagang mapauwi si President Duterte. At kung mangyari yan, wala na. Game over na ang administrasyon ni BBM. Wala na sila magagawa. Maghantay na lang tayo ng 2028 na maging presidente si VP Inday Sara, at there's a big probability na itong mga nakakomit ng kasalanan ngayon ay sila na naman ang papasok sa kulungan. We are expecting that to happen. At na maganda-handa kayo kung kayo na rin ang pupunta sa Hague para mag-asylum. Yun ang, punta kayo sa other country like Belgium, Netherlands, doon kayo, mag-asylum kayo doon. I don't know kung hindi kayo maabutan ng batas na tama. So, siguro, dito, tamang-tama nga na Father's Day daw kayong and there's a news na si President Duterte ay magkaroon ng interim release. Maraming masaya, especially ang pamilya ni na VP Inday Sara, na si Hanelit nandoon sa The Hague, at i-celebrate nila yung moment na yan na Father's Day ni PRRD. And we keep on praying na matuloy na yan, and everything will go in the right track, and everything will come up positive, at magiging totoo na yung pag-uwi ni President Duterte dito sa Pilipinas. So with this, maraming salamat sa pakikinig ninyo dito sa Justin Talk News Beats. But before anything else, before ending this program, before you leave this channel, kindly strike that subscribe button, then like, share, and follow this channel, Justin Talk News Beats. Nagpapasalamat din sa mga regular nating mga viewers at mga lumang subscribers na patuloy na tumangkilik dito sa channel na to. Maraming salamat. At doon sa mga bagong viewers, paki-subscribe naman. And thank you sa inyong lahat, at good evening. God bless you all. Maraming salamat po.